Bukod sa mga kasong kinakaharap sa International Criminal Court, mukhang may kaso ding kaharapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa bansa. Sa unang araw kasi ni bagong talagang Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kasama sa plano niyang buksan ang mga kasong isinampa sa Sandigan Bayan kaugnay sa multi-billion family scandal na lumutang noong panahon ni Duterte. Ang politiko update sa report ni Andrea Salve ng Billionaire News Channel. Nasa 6 hanggang 8 kaso ang nakahain sa Sandigan Bayan kaugnay sa Pharmaly scandal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 2 pa lamang sa mga ito ang na-arraign na. Kaya't ipinag-utos niyang i-withdraw ang related cases na hindi pa nababasahan ng sakdal. Gusto raw kasi ni Remulla na personal na masilip ang mga kaso dahil tingin niya kung mas mapag-aaralan pa ang mga ito, posibleng mas lumakas pa ito at mas marami pa ang makasuhan. At dahil nangyari ito noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi tinatanggal ni Remulla ang posibilidad na damay ang dating Pangulo. Depende sa allegations ng complaint, depende sa facts and the evidence itself. Siyempre, yung allegations niyan will point to a positive role in the controversy. Pag meron siyang positive acts na ginawa, then we will look at it. Kung matatandaan, hindi formal na isinama sa draft committee report ng Senado noong February 2022 si Duterte. Pero binatiko siya sa kanyang pagtatanggol sa kanyang dating economic advisor na si Michael Yang at sa iba pa niyang appointees na nasangkot sa Senate probe. Balak din daw ipatawag ni Remulla si dating Senate Blue Ribbon Committee Chair Dick Gordon para mabigyang linaw ang mga nakasulat sa report. Papatawag ko sila kung pwede para lang malinawan ng lahat at kung bakit hindi ito isinama o kaya kung bakit o anong tingin nila sa nangyaring unang draft ng complaint. Hindi naman daw magtatagal ang re-evaluation dahil dumaan na ang mga kaso sa preliminary investigation. Kailangan lang daw muling pag-aralan ang resolusyon base sa mga nakalap na ebidensya. Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.